Yo, what up guys? Another day, another clash. Welcome back sa ating solo war content dito sa Kenji's Cradle. So recently, nagkaroon ng nerf ang Meteor Golem guys. So ayan, makikita natin dito. Ito yung mga troops na na-buffs. Super Archer, Super Wizard, Thrower, E-Titan, Super Minion, Poison Lizard, Giant Giant. And then yung na-nerf ay yung Meteor Golem lang guys. So sobrang laki din ng binaba din ng HP nito. Saka yung DPS, yung damage niya per second. So dito sa content na to, susubukan natin kung mahina na nga ba talaga ang Meteor Golem or pwede pa rin siyang gamitin, pwede pa rin siyang spam. So dito as of the moment 46 minutes remaining sa aking solo war content at naka 20 attacks na ako dito. Nilinis ko na tong mga bases mula sa gitna hanggang pababa. So nagtira na lang ako dito ng 5 Town Hall 18 bases at gagamitan natin to ng Mass Meteor Golem, Mass Totem Spells. Itatry natin kung humina ba talaga yung Meteor Golem or hindi ko alam. So, susubukan natin dito. So, mag-start na tayo dito sa number 5. Ayan, gamit ko dito 8 na Meteor Golems. Ayan, Warden Apprentice. And then, ayan. Marami tayong mga totem spells dito. May overgrowth. So, subukan na lang natin. Papakita ko sa inyo. Tignan natin kung talaga bang malaki yung epekto sa naging nerf sa kanya or hindi. Pwede pa rin siyang gamitin ng ganito na spam-spam lang. Okay. Gamitin natin dito yung Giant Arrow and Log Launcher. Double Quake dito. Drop tayo dito ng Totem Spell. Isang Meteor Golem. Isa dito. And then, halera na natin dito yung mga Meteor Golems. Kasama ng Warden Apprentice. Another Totem Spell pang distract doon. Si King dito sa baba. Sa kanan. Si RC sama natin dyan. So, protektahan lang natin to ng Totem Spell. Okay, Totem Spell dito. Totem Spell dito. Tignan natin kung malaki ba yung epekto. Pero yung mga attacks ko kanina guys sa may bandang sa number 6 and baba, ganito rin yung ginamit ko. So parang hindi naman siya ganun kasakit. Kumbaga hindi naman ganun kalaki naging epekto dito para sa akin. Ayan o. Medyo masakit pa rin yung damages ng mga Meteor Golems dito. Spam lang tayo ng Totem Spell. Yung Overgrowth Spell gamitin ko dito sa kaliwa. Meron pa tayo ditong King's Ability. Kaya lang natatraffic siya doon. Totem Spell ulit dito. Masakit yung part na yan. May dalawang totem spells pa tayo na pwedeng gamitin mamaya. Si King nasan na? Uy, buti pumasok yung action figure doon. Kaya lang, nategi rin. Pero ayan, wasak na to guys. Kita nyo, may spikeable pa tayo. So, babanatan natin yung 1, 2, 3, 4 ng same strategy. Kasi nga para matest natin kung talagang malaki ba yung naging nerf sa Meteor Golem. Mahina na ba? Kailangan nyo na bang gumamit ng ibang troop? So, as of now, tingin ko hindi. Goods pa rin siya. Okay, next attack tayo dito. Uma-attack pa yung kalaban. Ano to, nandulot? Yung base ko dito, meron pa silang 8 na kailangan linisin. Kaya lang, kulang na yung attacks nila, guys. At nakadepensa tayo ng matindi dito sa may bandang taas natin. So, ayan, banatan na natin number 4. Meteor Golems pa rin yung gamit natin dito. Same sa kanina. Itetest natin kung talagang malaki ba yung naging nerf sa kanya or deserve niya pa ng another nerf. Hindi ko alam. Pero sige, gamitin natin Giant Arrow dito. And then Log Launcher, Double Quake, Totem Spell, isang Meteor Golem dito, and then the rest ay dito na. Warden Apprentice, Totem Spell, another Totem Spell sa kanan, and then si King, si RC, another Totem Spell dito, another Totem Spell dyan. So bantayan natin yung action figure on si Queen and then Log Launcher. Alalayan nyo lang ng Totem Spells. So, wag basta-basta spam ng totem spells. I-timing nyo rin, guys. Gamitin natin yung Eternal Tomb, Healing Tomb. Healing Tomb lang pala. Sorry. So, totem spell dito. Ayan. Ipirin natin. Gamitin natin dito yung Overgrowth spell para tumahimik muna yung Fire Spitter doon. So, gamitin natin totem spell pa dito. May Ice Hound. Poisonin natin. Hindi ba si RC? Okay, poisonin natin to. Deserve mo ba ng another nerf Meteor Golem or saktuhan lang, boss? Hindi ko rin alam. Tingin ko balance na ata ito ngayon. So, boss, balance ba yan? Spam lang, 3 star na. Pero hindi lang siya basta spam guys. Kailangan nyo rin ingatan yung pagdadrop nyo ng mga spells dito. Yung timing, yung tamang drop ng ano tawag dito? Yung tamang drop ng totem spell. So, ayan, may mga sobra pa tayo ditong ability ni RC sa Totem Spell. Proceed tayo, next attack, 3 bases remaining. Okay, dito, parehas lang yung layout ng number 3 sa number 4. So,
Ganun lang din gagawin natin kung ano ginawa natin kanina. Same approach. Dito tayo mag queen. Ako, nakalimutan ko yung giant arrow pero sige, okay lang. Double click. Giant arrow. Totem spell. Golem. Totem spell. Meteor golems dito. Warden. King. RC. Okay. Totem spell. Yung warden natin dito pumunta. Sumama sa kaliwa. Saan ba talaga pupunta? Warden. Hindi ko rin alam. Pero sige, goods tayo dito. Palalayan lang natin ang totem spell. Dito, totem spell kay Queen. Totem spell dito sa gitna. Gamitin na natin yung healing tomb. Nasaan yung RC natin? Uy! Patay si Queen. Binanata ng BK. Ito, overgrowth muna natin tong area na to. Tapos yung RC natin, gamitin natin yung rocket spear dito. Poisonin natin yung furnace. Sakit ha? Sakit ha? Okay, another totem spell dito. Matatraffic yung RC natin dito, sir. Binubugbog tayo. Gamitin ko na yung spiky ball dyan. Freeze natin to. RC, binaban natin yung guardian. Okay, goods pa tayo. Gamitin natin totem spell dito. So parang tingin ko balance na siya ngayon. Hindi na siya ganun ka-OP. Kailangan mo rin talaga timingan ng mga... Kailangan mo ayusin yung pathing mo. Kailangan mo yung timing ng spells mo. So hindi na parang... Ewan ko. So 2 bases na lang remaining dito. 2 attacks remaining. Hindi dito. 2 attacks. 2 bases na lang ng kalaban ang natitira. Pero so far... tingin ko parang okay naman siya. Sakto lang yung nerf. Magagamit pa rin natin pang spam. Okay, last 2 bases ng kalaban. Atakin na natin to number 2. Ganun pa rin. Tignan natin kung gaano katibay ang Meteor Golems. As of the moment. Teka, paano ko ba i-giant arrow yung town hall? Or saan ba ako mag-e-entry? Dito na lang sa kaliwa. Pwede pala dito sa kaliwa. Try natin. Gamit tayo ng giant arrow dito. Tapos Meteor Golem, Totem Spell, Meteor Golems, Warden, Lag Launcher, Double Quick, Totem Spell, si King dito sa may kaliwa, sa taas. Totem Spell dito, Totem Spell ulit dyan, si RC, sama natin sa kaliwa. Okay. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Okay, pumasok yung action figure sa Revenge Tower, makukuha natin. Okay, nice. Goods. Yung team natin dito, binubugbog. Gamitin na natin yung healing tomb. Gamitin natin totem spell dito sa guardian. May overgrowth spell tayo dito. Gamitin natin sa right side rage spell compartment. Ayan. Overgrowth natin ito, masakit yan. Totem spell. Poisonin natin yung furnace. Si Queen. Goods pa. Buhay pa si Queen. Ayan pa tayong dalawang abilities dito. Wait lang. Hindi ko muna gagamitin yung rocket spear. Spiky ball muna gamitin natin. And then yung rocket spear, gamitin ko na ayun, diba? Sakto. Dito sa last compartment. Totem spell, pang distract. Ayun yung nerf sa ricochet cannon, no? Hindi na nababandahan yung queen. Dati abot yan eh. Ngayon, dahil dun sa nerf sa ricochet cannon, hindi na niya abot. 3 tiles na lang kasi. So yun. Okay pa rin. Hindi siya, sakto lang siguro yung nerf dito. Hindi siya OP. Hindi naman siya sobrang hina. So, kailangan mo lang diskartehan yung mga proper lapag, pathing, funnel, and yung timing ng mga spells. Okay, last attack tayo dito. Last base ng kalaban. Hindi last attack, last base ng kalaban, boss. So, banatan na natin yung number 1. Medyo tricky yung base niya. Ang layo, court yung town hall. Pero, sige, subukan natin kung gagana tong spam natin. Tignan natin kung gagana yung spam natin. Kung sa town hall ako mag-start. Kaya lang sa lubong pala yung speeder. Wala rin akong pagja-giant arrow 1 dito. Pinapahirapan mo ako, boss Sige, totem spell muna. And then saka sa yung giant arrow. Lag launcher, double quick, another totem spell. And then the rest ng mga meteor golems dito.
Warden, Apprentice, si King sa baba. Another totem spell dito. Supportahan natin Lag Launcher and King. And King pala. And then si RC sama natin dyan. Kailangan natin ma-funnel itong area dito. Okay, totem spell pang distract. So si RC and Queen na pala bahala dun sa may upper part. Tignan natin kung kakayanan. Gamitin natin yung healing tomb dito. Okay pa naman yung Revenge Tower. Di pa ganun kasakit. Dito, alagaan natin yung totem spell. Totem spell tayo dito. Kasi yung RC natin. Namumuli na siya dun sa taas. Sige, another totem spell. Problema ko pala yung isolated na Revenge Tower dito, guys. Ito pala. Sige. Totem spell ulit. Pariko, ano yun? Hindi natin makukuha. Mapipiso pa ata ako dito. So, ayun. Medyo dito, ramdam natin yung nerf. Or hindi lang ako nakapag-funnel na maayos. Pero sige, ire-reheat ko na lang to. Hindi natin makukuha. 2-star lang. Hindi natin makiklear tong pinakagitna. So, siguro palitan ko yung approach ko. Okay, may isip ako. Fireball gamitin natin. Parang hindi kaya itong base na to ng spam-spam lang. So, i-reheat natin gamit ang Fireball Meteor Golem. Fireball Meteor Golem naman ang dala ko dito. Si Warden ay naka-Angry Jelly. So, gusto ko i-fireball yung spell tower niya eh. Kaya lang, hindi ko sure kung aabutin natin. Pero bahala na. Drop natin dito si Warden. Healers. And then Furnace. Okay. Mag-i-invest din tayo ng Overgrowth spell dito sa may left side. Para lang mapa-firewall natin talaga yung Rage spell tower. Bahala na, boss. Okay, nata-traffic pa si Tatang dito. Parang kailangan ng Rage spell after dito. Kasi may Ricochet Cannon, saka X-Bow. Okay, gamitin natin yung Rage spell dyan. Uy, yung pa yung binanata ni Tatang. Sira ulo ko, lalabas pa yung sisi dyan. Pero sige, wait natin ng konti si Tatang dito. Oras pala problema natin. Pero overgrowth ko na to. Tapos, ilang invi ba to? Hintayin natin yung builder hut. 1, 2, 3, 4. Fireball. Double quick. Yun, successful tayo. And then pull na agad natin dito. Boss, hindi na natin kailangan mag-ubos ng oras. Wala na tayong oras. Ano yung gamitin ko? Siege Barracks na lang sa taas. Teka, paano ba? Drop launcher na lang. Coco Balloon. Wall Breaker. Si King dito sa may taas. Mamaya. Ako! Uy! Mag-split ba kayo? Or dito sa baba? Parang dito ko kailangan yung King and RC. Dito natin i-drop. Poison natin yung laman. Gamitin natin totem spell pang distract sa Monolith. Totem spell din dito pang distract sa Town Hall Park. Guys, natatraffic tayo sa Ice Golem. Parang kailangan ko na gamitin dito yung totem spell Hindi, busy pa sila. Busy pa yung Monolith. Tignan natin pag tinarget yung King. Eto, drop ko na dito. Okay. Nakaligtas tayo dun sa may left side. And then buhay pa yung mga meteor golems natin sa right side. So ayun, mukhang kuha na natin to. Habot pa oras dito. Gamitin na natin Spiky Ball, yung Rocket Spear, and the ability ni Queen. At ayun, nakuha natin. So tingin ko malaki pa rin ang epekto ng nerf. Medyo ramdam siya ng konti. Especially dun pag mag-i-spam-spam ka lang. Pero dito sa Fireball Meteor Golems, tingin ko okay lang. Goods pa rin. Hindi siya masyadong yung masyadong mararamdaman. So ayun, sa mga gustong gumamit nito guys, gamitin nyo pa rin. Huwag nyo isipin yung nerf. Fast forward tayo dito. Ayan, panalo na naman tayo sa ating solo war. Meron na tayong 8 win streak dito. 60-52. GG's. Good game, well played sa Tired Souls. Nice game. So yung opinion ko about sa Meteor Golem nerf, sa tingin ko walang problema guys. Hindi siya masyadong ramdam. Kumbaga, pwede nyo pa rin siyang gamitin ngayon. Hindi talaga... Kumbaga, hindi sobrang sakit yung nerf niya. Feeling ko parang medyo balance lang siya ngayon sa meta. Pwede pa rin kayong gumamit nito. Ayan, katulad ng ginawa ko, pwede kayong mag-spam ng mass meteor golems with mass totem spells or gusto nyo gamitin yung fireball meteor golem.
okay lang. Tingin ko hindi ganun kalaki yung naging nerf dito. So, pwede nyo pa rin gamitin ng gamitin. Again, magkakaroon nga pala tayo ng giveaway by the end of February, guys. So, sa lahat ng mga nagko-comments dito, sipagan nyo lang. Sipagan nyo lang mag-comments ng kung ano-ano dito sa mga videos ko na i-uploads. And then, bago mag-end yung February, doon ko i-announce sa aking FB page yung mananalo. Meron tayong 2 winners ng tig 500 pesos. So, dalawa lang yung winners, guys. And then, pipiliin yung mga mananalo sa mga nagko-comments dito sa video natin. So, may nagtatanong nung nakaraan, ano daw ba yung i-comment? Kahit ano, boss, basta kumbaga parang mag-comment ka lang na mag-comment sa mga videos ko. Syempre, one comment lang. Syempre, huwag ka naman mag-spam. Isang comment lang yung ilagay mo. Yung sponsor naman natin ang mamimili kung sino sa inyo yung mananalo. And then, doon ko i-announce sa FB. And then, yun nga, para lang to sa mga talagang nanonood ng buo sa ating mga uploads. Maglalagay ako dyan ng mga 3 to 5 seconds na short clip na yun yung magiging clue or hint natin para maklaim niyo yung prize if ever kayo yung mananalo. So, abangan nyo na lang at manood kayo palagi sa ating mga videos. So, yun. Sana na-enjoy nyo tong solo war content natin sa Kenji's Cradle. Maraming salamat, guys. GG's, peace out. Clash on, brah!